Juan Camino, ang inyong host ngayong araw. Alright, sa lahat po ng mga kasama natin ngayong umaga, ng mga haligi ng tahanan, gusto po natin batiin ang ating mga ulirang ama ng advance Happy Father's Day po sa inyo. Para po sa inyong kaalaman, pinagdiriwang natin ang road safety under Presidential Proclamation number 115-A, which ensures and promotes road safety para sa mga ating mga kapwa Filipino drivers. Hindi lingid sa kaalaman ng marami sa atin ang napapadalas sa road traffic injuries and deaths ay nananatiling isang major safety concern. Kaya naman, layunin natin ngayong araw na mapagtibay ng mas nakararami on our way towards zero deaths on the road. And hopefully, inspire everyone, mga pedestrians, motorcyclists, or mga nagmamaneho ng mga 4x4 vehicles to look at road safety as a collective responsibility. Sama-sama po tayong lahat para masigurong protektado hindi lamang ang ating mga sarili at ang ating mga pamilya, kundi pati na rin ang ating mga kapwa Filipino at ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi lang tayo, kundi pati partner organizations at agencies ng Department of Health ay makikiisa sa kampanyang ito. Kasama rin ang lahat ng road user groups, law enforcers, policymakers, and road safety partners ngayong araw in order to raise awareness and encourage safer road behaviors among all Filipinos. Alright, abangan nyo din ang ating mga educational zones. Kung napansin nyo po, pagpasok nyo po, they are at the back. We also have free health and vehicle-related services. Yes, libre po yan. And interactive booths to help road users of all ages and backgrounds. Alright, I know we're all excited. Pero bago po natin simulan ang ating programa, nais po namin i-acknowledge ang pagdalo ng mga sumusunod. We have our Secretary of Health, Dr. Teodoro J. Herbosa. Palapakan po tayo lahat. Good morning po. Alright, next up, we have our Undersecretary for Road Transport and Non-Infrastructure, Chairperson for DOTR, Road Safety Task Force. We have Undersecretary or USEC, Ramon Reyes. We also have Assistant Secretary of Health, Head Integrated Resilience Office, and Office of the Secretary. We have ASEC Gloria J. Balboa. Good morning po. Alright, we have our Health Emergency and Management Bureau, DOH. We have Director Bernadette P. Velasco. We also have our Metro Manila Center for Health Development. We have Director Lester Tan. Good morning po. We have our Assistant Regional Director, Metro Manila Center for Health Development. We have Ms. Karen Fernandez. Good morning, Ms. Karen. We have Chief Traffic Safety Training and Advocacy Section, TRAFICS, Traffic Safety Division, Land Transportation Office, Ms. Beverly C. Sabela. Good morning. We have Co-Convenor, as One Coalition, we have Mr. Robert Y. C. Jr. Good morning po. And we have Director, Motorcycle Philippines Federation, Mr. Arturo Santa Cruz. Director for Safety, Motorcycle Philippines Federation, Engineer Joel A. Donato. Good morning. And we have President, Fico App, Mr. Aaron Cabildes. Representative of Transportation Network Vehicle Services, we have Mr. Jericho Menses. Good morning po. National Vice President, Pasang Masda, Mr. Joseph C. Martin.
Philippine Association of LTO Accredited Driving Schools, Miss Marlene Alanide. Nais rin namin pasalamatan ang ating mga partners provided Health Emergency Response Team. Maraming salamat po. Physical Health Checkup, Quirino Memorial Medical Center, Pasay City General Hospital, Valenzuela Medical Center. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa serbisyo na binibigay niyo po. At syempre, upang i-welcome naman lahat ng mga kalahok na kasama natin ngayong umaga, everyone, please welcome our Assistant Secretary of Health and Head of the Integrated Resilience Office, Office of the Secretary, ASEC, Gloria J. Balboa. Hello? Kumusta kayong lahat? Ayan, parang hindi yata nag-almusal, okay? Pero alam niyo, dapat magpasalamat tayong lahat ngayon kasi andito ho tayo safe and sound. So ano ibig sabihin nun? Ligtas ang ating biyahe papunta dito, di ba? Okay, so tamang-tama dun sa ating celebration ngayon, yung ating road safety awareness. Kaya maraming salamat talaga sa mga nagtutulong-tulong para maging safe ang ating kalsada. Okay? So before I proceed further, na-acknowledge na po kanina ng ating MC, lahat ng mga nandito, pero syempre, hindi po pwedeng hindi ko batiin ang ating mahal na Secretary of Health, si Dr. Teodoro Herbosa. Palapakan ho natin na talagang itong road safety program ay isa sa kanyang priority programs sa ngayon. Kaya tayo andito nagsa-celebrate kahit Sabado, di ba? Okay. And then syempre yung ating mga partners from the different agencies, yung ating mga NGO, road safety partners na isa-isang minention kanina. Maraming salamat po na nandito kayong lahat. At syempre, yung aming mga kapamilya sa DOH, di ko na rin iisa-isahin. Ang ating mga drivers po, nandito, palakpakan ho natin. Pati drivers ng DOH, ni-require na rin ho namin pumunta dito para makinig dito sa ating selebrasyon. Okay? So, isa pong malusog at ligtas na umaga sa ating lahat. Ngayon, sa mga nakiisa dito sa pagdiriwang ng Road Safety Awareness Celebration 2025 ng Kagawaran ng Kalusugan. Okay? Actually, nagtanong kanina, taga-media, DOH ba ang lead dito? Dito sa road safety awareness na to? Actually, hindi po. But then, dahil po mahal namin kayo, mahal ang Kagawaran ng Kalusugan, yung ating gustong i-prevent yung post-accident, post-crashes, kailangan gawin na natin bago pa mangyari. Kasi mas mahal yung, at mas mahirap yung pagsagip ng buhay pag nandyan na yung aksidente o crashes, di ba? Okay. So, tayo ay nagtitipon ngayon dahil sa ating layunin na itaguyod ang kaligtasan sa kalsada at itaas ang kamalayan ng bawat mamamayang Pilipino upang mapigilan ang mga road crashes, pinsala at pagkasawi sa daan. Ito rin ay isang pagkakataon upang magkaisa ang mga gumagawa at tagapagpatupad ng batas, mga profesional at tagapagtaguyod ng kalusugan at mga miyembro ng komunidad para sa mas ligtas na kalsada para po sa lahat. Ipinagdiriwang din natin ngayong buwan ng Hunyo, nabanggit kanina, ang Father's Day, di ba? Na kung saan malaki ang porsyento ng ating mga drivers ay ang ating ama ng tahanan, ang ating asawa, di ba? At haligi ng pamilya na araw-araw nagsusumikap sa kalsada para sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman, karapat-dapat silang parangalan ngayon. Kayo po ang aming idol sa kalsada.
ating mga tatay, asawa, at haligi ng tahanan, palakpakan ho natin sila. Although marami na rin mga kababaihan na nagdadrive, di ba? Okay. Bilang pasasalamat, ang Kagawaran ng Kalusugan ay mayroon ngayong mga libreng serbisyo. Makikita niyo po dyan. Serbisyong pang-medikal at mga impormasyong pangkalusugan na maaring magamit ng ating mga drivers. Isang munting paraan po ito ng pagpapakita ng aming pagkilala sa inyong sipag at sakripisyo. Sa araw na ito, ipagdiwang natin ang pagiging responsableng road user. Dahil basta driver, road safety lover. Kayo naman, hindi lang lover, kailangan basta driver, road safety lover. Ayon. Huwag po natin kalimutan ang mga trahedya sa kalsada ay maiiwasan. Sama-sama tayong kumilos upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. So maraming salamat po sa inyong presensya at suporta. Mabuhay ang ating mga road safety champions. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Maraming salamat po. Thank you very much, ASEC Gloria J. Balboa, for that great speech. Nais rin po namin i-acknowledge mula sa Department of Education, Technical Assistant to Hector Paulo III J. Calves. Good morning po. At ngayon naman, isa-isahin natin talakayin ang mga iba't ibang mga tema na makakatulong sa atin ma-improve ang ating kaalaman tungo sa pagkakaroon ng safer roads. At kung road safety ang pinag-uusapan, syempre, kailangan natin ang tulong ng mga safety gear and protective devices. Katulad ng mga helmets. Alright, handa na ba kayong lahat? Alright, let's go. Handa na ba kayong lahat? There we go. Alright. Simulan natin ang ating unang How Not to Crash course. It's time to gear up at alamin ang mga safety gear and protective devices na makakatulong sa pagkakaroon ng mas ligtas na kalsada kasama ang Land Transportation Office sa pangunguna ng Chief of Traffic Safety Training and Advocacy Section. Traffic Safety Division, Miss Beverly C. Sabela. Good afternoon, everyone. Iba-iba ang sagot. Sabi nga natin, one of the best characteristic of a road user, especially po ng driver, is being alert. Split-second decision can change your life, the life of other road users, your situation, and the situation of others. Am I right po? So, good morning, everyone! Good morning! So, kanina pa po natin naririnig yung road safety. So talakayin natin, no, para lagi tayong protektado, sabi nga. Ano po ba ang ibig sabihin ng road safety? Or kaligtasan sa lansangan? Road safety refers to methods and measures used to prevent road users from being killed or seriously injured. Pasensya na po, medyo mabalisan ko lang kasi 15 minutes lamang po ang binigay sa aming panahon. We'll try to discuss what I can deliver po. So, road users. Sino po ba yung mga road users? Lahat po ba tayo ay road user? Yes. Sabi nga, nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating nanay, tayo po ay road user na. No? Kasi syempre, kahit sa pagpunta yung nanay natin, kasi kasama tayo sa kanyang tiyan. Nung tayo pinanganak na po dito sa mundo, hanggang sa kasalukuyan, tayo pa rin po ba ay road user? Yes, no? At kung dadalhin na tayo sa ating huling antungan, para matagal pa po yun, no? Tayo pa rin po ay road user. Tama po ba? So, meron na po akong exercise na gagawin po na sana po ay may request for your support and cooperation po. May request po na ipikit sandali ang inyong mga mata, pero hindi po tayo matutulog, ha? Ma'am Pat? Yung ating, ano po?
Imagine po ninyo na kayo po ay nasa kalsada, iba-ibang sitwasyon, kayo ay maging driver, maging road user, maging motorcyclist, bicyclist, or kung ano man po ang inyong mga ginagawa sa kalsada. Narin po kayo naglalakad kasama ang inyong pamilya o mahal sa buhay, lalo na po ang inyong mga anak. Sa isang bigla, sa isang sandaling iyon, samot-sari po tayong naramdaman. Tama po ba ako? Kung makikita niyo po sa ating screen, ito po ang maaring resulta ng kawalan ng road safety. Ganun po kahalaga sa buhay natin ang road safety araw-araw sa bawat pagkakataon ng ating ginagawa. Kung makikita natin ang statistic, meron dito na nakalagay ng 2023, there are about 13,101 fatalities alone in the Philippines. Nakapaloob din po dito, ayon po yan sa PSA, Philippine Statistic Authority, 13,000, no? 37,000 po ang injured, at an average po of 32 deaths a day ang nangyayari sa ating araw-araw. At ang most vulnerable road user na may tuturing po natin ay ang mga kabataan. So ganoon na lang po, no, ang ginagawa nating programa na may kinalaman po sa lahat po ng mga gumagamit ng ating kalsadahan. Ang ating pong ginagalawan araw-araw ay ang tinatawag nating highway transport system. Ito, ang halayunin po nito is to bring people and cargoes from the point of origin to their destination as much as possible in a comfortable, accessible, safe and secure and affordable way. Pero kung may ganung pagkakataon o ganyung pangyayari, na-achieve po ba natin yung goal na ito? Maaring sabihin natin, dati, road sa accident yung tinatawag natin, but now we could address it at road crash. Kasi ito ay may factors, may kadahilanan, at maaring may mga sitwasyon na can be prevented. Ito po, no, yung mga factors na sinasabi ko on road crash. Number 1 po is a human factor. Nandyan po yung drivers, pedestrians, commuters, passengers, no? Kasama din po dyan yung bicyclist. Kasama din po sa another factor na kinoconsider natin pag nagkakaroon ng road crash ay ang motor vehicle. Na kinoconsider natin yung roadworthiness and emission compliant ng motor vehicle. Kasama din po yung infrastructure, engineering, ng mga roads and bridges, traffic signs and signals, pavement markings, pavement support, at isa pa po doon yung environment, yung weather condition, the quality of air that we breathe. All of those factors should go together para maging efficient and effective ang ating highway transport system na sinasabi. Without this, anong pwedeng mangyari? Road crash. Ang kasunod po doon ay traffic jam and delay. Okay? So, ano ang impact po nito sa economy natin? Malaki po, no? Billions of pesos annually ang nawawala po sa kaban ng gobyerno araw-araw. Yan po sana ay magagamit ng ating pamahalaan saan? Sa pagbibigay serbisyo sa ating lahat, pagpapatayo ng mga hospitals, buildings, schools,
At ating mga roads and bridges and other pa pong mga serbisyo mula sa ating pamahalaan. Kaakibat po ng mga inisyatibo na ginagawa po worldwide ay ang tinatawag nating Decade of Action for Road Safety. Nagsimula po ito noong 2011 hanggang 2020 na kung saan ang goal po nito ay to reduce 50% all the road crashes incident all over the world. At because of some circumstances, hindi po na-reach ang goal na ito at nagkaroon po ulit ng another decade of action sa loob ng 10 taon from 2021 to 2030. Again, mas pinag-igting po ang goal to reduce 50% of fatalities around the world. Sa Pilipinas po, meron din po tayong inisyatibo spearheaded by the Department of Transportation. Una po nito yung tinatawag nating Philippine Road Safety Action Plan. Nagsimula po, it was initiated on 2011, likewise 2016. Another decade of action po, is 2017 to 2022. Ang goal po nito is to reduce 20% of road crashes. At sa kasalukuyan po, meron tayong Philippine Road Safety Action Plan from 2023 to 2028 na kung saan po ang bahagi po nito ay 35%. Ang goal natin is to reduce 35% by 2028. So meron din po tayo kung pinag-uusapan po natin yung pillars sa ating tahanan na kinukonsider natin ang mga tatay o nag-take ng responsibility bilang tatay. Happy Father's Day pala bukas. Mga haligi na tanan ng ating mga tatay, meron din po tayong tinatawag na pillars of road safety when it comes to road safety. Andyan po yung road safety management. It's being led by the DOTR po, Department of Transportation. We have also Safer Roads and Mobility being led po by the DPWH. That's together with other government agencies po and other stakeholders. As the lead po for pillar number 3, by the DOTR through the Land Transportation Office, we are ensuring that our motor vehicles are roadworthy and emission compliant. As well, our pillar number 4, safer road users. So, sama-sama po tayo sa educate, pagbigay ng pag-iigting, ng kaalaman sa ating mga road users for their safety. And of course, yung post-crash response or trauma centers, which are pillar number 5. So, meron yan po rin tayo kasama dito sa nabanggit po kanina, yung tinatawag nating proclamation, Presidential Proclamation 105-A, na dinideclare po ang month of May bilang Road Safety Month. Okay? Kasama din po natin na sineselebrate po dito yung tinatawag nating National Day of Remembrance. That's under RA 468. 11468 pala, I'm sorry. So kasama din sa initiative dito yung mission ng LTO, to rationalize the transportation services and facilities and to effectively implement various land transportation laws, rules, and regulations. So kasama din po dyan yung promotion of safety as a continuing commitment of LTO. And likewise, ang aming mandates to register roadworthy and emission-compliant motor vehicle, to license qualified drivers, and of course, to enforce land transportation laws, rules, and regulations po. And speaking of pillars, again, we have enforcement, engineering, or education. So kasama po sa enforcement, yung pagpapatupad ng batas persuasively, that's through education, information campaign, preventively, that's visibility of traffic enforcement on the road, either patrol or stationary. And we have punitive action na kung saan we find and jailed offender. So, these are the land transportation laws, rules, and regulations po na pinapatupad ng LTO. Napakarami po niyan. But we focus yung sinasabi natin mga important gears po on road safety. Andyan po yung Seatbelt Use Act. Andyan din po yung Child Restraint System or yung
Child Safety in Motor Vehicles, yung CRS. Andyan din po yung tamang pagsuot ng Standard Protective Helmet, which is RA 154. Kasama din po dyan yung pagpoprotekta sa mga kabataan na umaangkas po ng motorsiklo, yung RA 10666. Okay? So seatbelt, no? Ito po ay inilalagay sa lahat po ng uri ng sakyan, either private or public motor vehicle, government man po yan, o diplomat motor vehicle. So dapat, it is mandated to install safety, yung seatbelts po. No? So, objectives po nito is to safeguard yung ating mga pasahero, especially po yung mga nasa unahan po ng sasakyan, na para po hindi sila ma-eject or magiging mas matindi ang resulta ng road crash. So, ayan po ang types of seatbelt. So, ito po yung campaign natin. Wearing seatbelt is a must. It helps her driving safer and serves as a life saver. Likewise, we have RA 11229. Sa isang insidente doon sa Solid North, alam niyo po ba na nakaligtas na isang paslit dahil po siya ay nakaupo doon sa CRS. Ito po ay nakaligtas ng buhay na isang batang paslit, no? Through using the specialized seat, which is the child restraint system. Dito po, ang edad po ng bata ay 12 years old, pababa. Maaari po siyang umupo. Sa harapan po siya po ay lagpas na po, no? Ng 4'11" na height. Pero kung hindi pa ho, required po siyang sumupo sa sinatawag nating car seat. Okay? So ito po ang mga iba't ibang uri po ng child seat po na ginagamit natin. Yan. Dapat, pwede na kung siya maabot na po niya kahit na mas less than 11 years old po siya at abot niya yung 4'11", pwede na po siya umupo dun sa harapan ng sasakyan. No? So may mga exceptions po yan. Pero sa RA 750 po kasi 6 years old yung edad ng bata, pero it was repealed already under 11229 na kung saan 12 years old na po ang tinuturing po nating children as defined under RA 11229. So, reminder po, no? Although po ito ay pinapatupad po natin sa private motor vehicle, ito po rin po ay kinakailangan, no, ay yan. Ang bata ay hindi kailangan kailan pa man ay maiwan sa loob ng sasakyan without the company of an adult. At yung edad ng bata ay ino-consider po natin na yan at should not be seated in front of the motor vehicle. So kasama din po, of course, yung pagsuot po ng helmet, standard protective helmet kapag sumasakay o umangkas sa motorsiklo. Dalawa lamang ang ayon sa batas ang required na umupo sa motorcycle. Ito po, tandaan po natin na malayo o malapit man po ang inyong nilalakbay, dapat po nakasuot ang helmet saan? Sa siko ba? O sa ulo? Iba, bakit sa siko? Matigas na daw po yung kanilang ulo. Ito po yung mga iba't ibang uri ng helmet. At paano niyo malalaman na ito ay nasa standard? Ito po ay may PS mark, no? Philippine Standard or may ICC mark. Meron din po tayo, helmet saves life, tandaan po natin. At meron tayo isang batas, yung may kinalaman sa pag-iingat po sa mga kabataan na sumasakay po sa motorsiklo. Lalo na po ngayon, magpapasukan na naman, marami naman po magte-take risk, pero pakiusap po, huwag niyo pong inuumang ang inyong mga anak sa matinding kamatayan. Ano po ang definisyon natin ng child dito? Is 18 years and below po, no? So, dalawa lamang again ang sakay ng motorsiklo. So, pwede pong umangkas ang bata, no? Kung ang 60 kph po, no? There's a heavy volume of traffic, tapos 60 kph po ang imposed, no? And at the same time, pero may tatlong kondisyon po dyan. Number 1, ang bata dapat nakasuot ng standard protective helmet. Kaya niyang abutin ang bewang ng rider into 360 degrees, ibig sabihin naka-close yung kanyang mga kamay. And lastly, kaya po niyang abutin ang foot peg. Isa man doon na hindi sumang-ayon o hindi ma-comply, hindi po pwede umangkas ang isang bata.
Okay? So I hope naunawaan po yan. Ito po yung mga road safety advocacy campaign po na implement po ng Land Transportation Office. I brought some copies po. I hope you may be able to get one po later. And please always remember, ito po yung last message ko po to everyone. We can avoid road crash through road safety. Ano po ba ang ibig sabihin ng road safety? Letter R, respect others' rights and privileges in the road, no, on the road. Pag alam po natin, hindi na po at makakapagdulot ng pinsala ang ating right, huwag na po natin igiit po yan. Thus, having a driver's license is not a right, it's only a privilege. Next, letter O po, obey land transportation laws, rules at all times. Ito po ang magtatanggol sa atin. Dito man natin masasabi na tayo ay may disiplina. Always be patient, no? Discipline, and have courtesy, and especially on the road. Letter D, don't drink and drive. Please, arrive safely and alive. Okay, for letter S, secure yourself with seatbelt for motor vehicle and helmet for motorcycle. And then letter A, always carry your valid and appropriate driver's license. Letter F, focus your eyes and yourself on the road. Avoid distracted driving. Letter E, ensure that your motor vehicle is properly registered and roadworthy. Letter T, always have time management, please, to avoid overspeeding or speeding. And lastly, letter Y, you should know that we have only one life, no, just like others. So treasure, cherish, and love life. We have only one life to cherish and to treasure, and no amount of money can ever replace the loss of life. Always remember that road safety is a shared responsibility, and I believe that all of us, no, we are all road safety advocates. And this is as part of the Road Safety Month, which we also celebrated last month, no? Pero ang sabi nga ng aming Assistant Secretary na si Attorney Vigor de Mendoza, this second, and our LTO Executive Director, Attorney Greg G. Pua, every day is a road safety day for all of us. So, ito ang team for the DOTR, Drive to Protect, Safe Streets, Safe Children. Because I know and I believe that all of us commit to life. Commit to life. With that, thank you very much for your attention from the LTO Land Transportation Office. Maraming salamat po. Alright.